Aviana's POV. Nasaan na kayang lalaking yon? Kausap ko sa sarili ko. I'm looking for Primo na kakainis? Kanina pa siya missing in action sa paningin ko. Napatulog ako sa mga bata ngunit wala pa ring Primo Tivo Alarcon na pumasok sa kwarto namin. Oras na ng gabi. Saan naman kayo nagsuot ng pangit na yon? Bumaba ako sa sala kung saan gising pa rin ang halos lahat na nag-aasikaso para sa kaarawan ng inaanak namin ni Primo na si Baby Amiel. And I saw Athena. She is so dedicated to make all the things to be perfect for tomorrow's celebration of her son's birthday. Napangiti ako. Adriel is a lucky bastard to have her as a wife and is mother of each child. Masasampal ko na lang si Adriel kapag sinaktan niya pang asawa niya. Anyway, Primo told me that his dearest cousin is a good man. A one-woman man, they all say. Oh well, I won't see it too. Kung gaano kabuting asawa si Adriel Monteverde. Not leaving his wife despite of all the issues and corruptions involving Athena's family means that he really loves her that much. Palabas na ako ng bahay. Baka kasi nasa beachfront si Primo nang makasalubong ko si Rosana. Rosana Santiago. I smile at her and she smiles back at me. Where are you going, Avi? Tanong niya bago pa ako makalampas sa kanya. I am looking for Primo. Maikling tugon ko lang. Napatingin ako sa mukha niya. She looks bothered, so I hug her. I know that she needs this. She is also my friend. Di man kami close but I owe her something that I will always be thankful for. She's crying on my shoulder. Kaya inakay ko siya sa isang upuan sa labas ng bahay. We sit there. Nakatingala siya sa madilim na kalangitan kung sa nagkikista pa mga bituin lang ang matatanaw. So how's Adriela? Primo misses her. Bungad ko. Napatingin siya sa akin at gumiti. A genuine smile na nakikita ko lang sa kanya pag nababanggit ko pangalan ng anak niya. I know that Rosana has a daughter. I don't know, Avi. Isang buwan ko lang di nakikita ang anak ko. But thank you for asking about her. It reminds me that I still have her to be the reason for me to stop all of this. Napakunot noo ako sa sinabi niya. Is this about her father? I cannot stop myself but to ask about it. It's okay. Naputo lang dapat sasabihin ko pa na okay lang. Hindi niya ako sagutin na magsalita siya na kinagulat ko. Adriel Monteverde? Mahina pero may kabang bulalas niya. Napayo ko siya. What are you saying, Rosana? Nakakayumang palad ko habang naghihintay ng sagot niya. He is the father, also, Amiel. Hindi ako makapagsalita. I want to slap her as a friend, so I did. I deserve that. Tayong nasambit niya na lamang. So what are you planning? Tanong ko kay Rosana. Andito pa rin kami sa bench sa labas ng bahay. To get away, again. Maikling sagot niya pa sa akin. Without saying any word to Athena or Adriel, tanong kong muli. Please, Abby, wag mo sanang sasabihin kay Athena ang tungkol sa amin ng asawa niya at sa mga anak namin. Lalayo na ako. Di na ako babalik ulit. Litanya niya. Pero sabi mo, it seems like Adriel is planning to leave his wife for you. Hindi ako sang-ayon sa pangaliwan ni Adriel but Rosana tells me everything after I slapped her. Simula nang kinuha siya ni Adriel as his baby maker hanggang sa naging kabit siya nito ngayon. And I might say that I cannot judge her as a bad person who is having an affair with someone's husband. Not because she is my friend but as I've heard her story, she's just a victim of unrestricted desire towards a married man. Hindi niya napigilan hanggang sa nahulog siya sa lalaki. She's in love with Adriel Monteverde but she's willing to give it all up for her son and daughter. Yan ang naging desisyon niya and I admire her for that. Di niya kayang mapalayo sa piling ni Adriel kahit bilang kabit lang siya nito. Ngunit mas hindi niya kayang sirain ng magandang future na bibigay ng mag-asawa para sa anak ng lalaki. At the same time, hindi niya rin kakayaning mapalayo ang loob sa kanya ng anak niyang babae. Kapag nanatili siya sa buhay ni Adriel, sa pagnanasa sa isang lalaking walang kasiguruduhan, pipiliin siya sa huli. There's no wrong for loving someone dahil isa yun sa damdamin di natin kayang diktahan at pigilan. If you feel it, then good luck to face the consequences. Dahil pag nagmahal ka, gagawin mo talagang lahat para dito. Para maging masaya ka, kahit panandalian lang at kahit mali man ito o sa tamang paraan. Sobrang naging traidor nga ng talagang pag-ibig para kina Rosana, Athena at Adriel. Napabuntong hininga si Rosana bago siya nakapagsalita. Ang nararamdaman ni Adriel isang di mapigilang pagnanasa. And it's far from being in love with me. Hindi niya ako mahal, Avi. Kaya nga puro lang siya plano because he's just confused. Di niya kayang iwan si Athena dahil siyang tuloy na mahal niya.
Nasabi lang yan ngayon ni Adriel dahil nasa tabi niya ako pero pag nawala na ako, everything will be back to normal as the way it is. And everything will be okay, I guess. Wala na ako masabi. Niyakap ko na lang si Rosana. Di na ba kita mapipigilan? Kaarawan ng anak mo bukas. Kaya ka nga bumalik diba dahil kay Amiel? Umiling siya. I cannot stay here any longer. Dahil bawat oras, minuto na pananatili ko sa isang lugar kasama mga Monteverde mas lalo lang nag-suffocate para sa aming lahat. Sapat nang nakilala kong anak ko at niyakap ko siya sa maikling sandali. Tumango ako bilang tugon sa kanyang sinabi. She already looked sure about her decision to leave everything behind. Gusto mo bang ihatid ka sa shopper namin? Suggestion ko pero umiling lamang siya. Fernando's waiting for me. Tanging sabi niya lamang. May gusto ko bang ipasabi kay Adriel o kay Amiel? Tanong ko pa. Pero umiling siya at may kinuha sa bulsa ng kanyang coat. Nilahad niya ito sa akin. Pakibigay ito kay Athena. Kinuha ko ito, isang envelope. I think it's a letter. Inawakan ni Rosana ang kamay ko at ngumiti. Thank you, Avi, and sorry. Kinuha ko ito, isang envelope. I think it's a letter. Inawakan ni Rosana ang kamay ko at gumiti. Thank you, Abby, and sorry. Sambit niya na ikinailing ko. You don't owe me an apology, Rosana. I think Athena deserves that word the most. She accepts you as a friend, as a sister. Napansin kong tumunong luha sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya. Tumayo at tumingin siya sa akin. Maybe someday, I will have the guts to talk to her again. Explain and say an apology for loving his husband and accepting to be his mistress and betraying our friendship. Tumango lamang ako. In time, everything will be okay. Tayong nasabi ko kay Rosana bago siya tumalikod at tumakbang papaalis. Nag-stay pa ako na ilang minuto sa kinaupuan ko hanggang sa may nagdagay ng taklob sa aking ulo. Handa na akong singhalan ko sino man ito. Napalingon ko ay siya namang pagdampi ng labi ko sa labi niya. It's Primo. I am about to get my lips nang ginalaw niya ang labi niya. He is now kissing me. At sino ba naman ako para tumanggi sa mga halik na isang Primotivo Alarcon? Tumugon ako. We are passionately kissing each other under the moonlight. So romantic. Napabitaw lang kami nang kailangan na namin mag-usap at sumagap ng hangin. Nagkatinginan kaming dalawa and I smiled at him. I love you, hubby. Ngumiti rin siya at tumupo sa tabi ko. I love you more, wifey. At tinalikan niya ako sa aking noo. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang nakasandal na ako sa dibdib niya. Nakatanaw kami sa tahimik at malawak na karagatan. I'm looking for you. Sagot ko na kinatawa niya kaya hinampas ko ang dibdib niya. Wait, looking for me? At sa tingin mo lang makikita mo ako kapag nakaupo ka dito? Puno ng sarcasm na sambit niya. Well, you found me. Silly woman. I love you. Hindi ko mapigilang kiligin kaya't napasandal akong muli sa kanyang dibdib. Niyakap siya. Actually, I'm really looking for you when I bumped and get to talk with Rosana Santiago. Sambit ko. And I know that you know about her and your jerk cousin. Simpleng sagot ko sa kanya na kinatawan niya, kaya hinampas ko siyang muli ng malakas sa kanyang braso. What can I do? Adriel is already in love with her to oppose their forbidden romance. Napakunot noo ako. Are you sure that Adriel really loves Rosana? Binigyan lang ako ng patungo ng asawa ko bilang sagot sa aking tanong. Kasama ko si Adriel kanina. He cries like a baby na hindi alam ang gagawin with Athena and his forbidden relationship with Rosana. Gusto na raw bumitaw ng babae. And of course, me being a supportive cousin to him, sabi ko, ipaglaban niya. But before that, he needs to fix his marriage with Athena kung mahal niya talaga si Rosana. But Rosana already left for good. Bulalas ko. The fuck? Sambit niya sabay tawa ng walang humpay, kaya't nagkunot noo ako. Di na ako nakapagsalita nung niyakap niya ako at binaon sa kanyang dibdib. Naramdaman kong paghalik niya sa aking ulo, tinaplos niya sa aking buhok, and I feel sleepy because of it. Pero bago ako tuluyang damunin ng antok, narinig ko pang sinabi ni Primo na nagpatango sa akin. Hayaan na natin sila. If they're meant to be, then they will be no matter what. Where's Rosana? Tanong ko sa mga staffs pero iling lang ang tugon nila sa akin. Nagsimula ng party ni Amiel pero hindi ko pa nakikita si Rosana and also Fernando. At alam kong excited din siya sa araw na to para sa anak namin ni Adriel. Speaking of which, tatanaw ko naman si Adriel. He looks stressed out. What is wrong with him? Humakbang ako palapit sa kanya pero bago pa ako makarating sa gawin niya, siya namang sulpot ni Aviana sa harapan ko. Rosana already went home with Fernando last night.
at may inabot siyang sobre. Kinuha ko yun sa pagkakahawak niya and I immediately opened it. Cancellation? Tanging banggit ko lang. Rosanna is canceling our contract and she's willing to be held liable sa kung anuman damages. Ano to? Aviana's POV. Shit! Bulalas ni Adriel nung sampalin ko siya. Kausap ko si Athena kanina nang mapansin ko, umalis sila ni Primo sa party, that's why I followed them, here in the library. At sinambal ko agad si Adriel na magkaroon ng pagkakataon. Nagulat siya sa ginawa ko, I know. Even my husband too. What's that for, Avi? Tanong niya. What an asshole. Pretends to be a good man but he's not. For using Rosanna and hurting your wife. You have to hold her, Prim. Tanong niya na kinailing lang ng asawa ko. Rosanna told her everything. Napataas kilay ako nang dumakong tingin niya ulit sa akin. Naupo ako sa upuang naroon. Habang nakatayo kami ni Primo at nagtinginan lang din sa kanya. That woman, where is she? Tanging sagot tanong niya lang. In a place far away from you. That's enough, Avi. Napatingin ako kay Primo. What? Bulos kong tanong sa asawa kong konsentidor. Kung akala niya tapos na ang pag-uusap namin kaninang madaling araw, hindi yun sapat para hindi ako magsalita. Tukol sa bagay na to ulit, and not to talk to Adriel about this. It concerns a woman like me, and to spice it up, the two of them are both of my good friends. Ano akala ni Primo? I will just sit back there and keep my mouth shut and only keep my eyes wide open? Panoorin ang sira ng buhay ng kaibigan ko because of this good-for-nothing cousin? Well, he thought wrong. I may be using Rosanna for my sexual needs, but I am not hurting Athena. She is my wife. Hindi natapos si Adriel ang sinasabi. Sinampal ko siya ulit. What did you just said? Gago ka pala eh. Mabuti na lang ni Leon ni Fernando si Rosanna sa'yo. Wala kang kwenta. And did I hear it right? You're not hurting your wife? Gago ka nga talaga. Tinignan ko siya with raging madness and anger. Sa palagay mo talaga hindi mo sinasaktan si Athena sa ginagawa mong panggagago behind her back with her trusted friend? Oh, come on, Adriel. Alam ka namang matuwa siya. Hindi niya pa nga alam sinasaktan mo na siya eh. You being cold to her? Fix yourself. Ayusin mong pag-iisip mo. Because you being cold to your wife is giving Rosanna false hope na gusto mo siya and you're willing to give up everything just to be with her. After saying those things to him, pero saan ako umalis sa pagkakahawak ni Primo. Sinulyapan ko siya na masama bago ko nang galaiting lumabas ng library. Pero bago ko pa masarado ang pinto, narinig ko si Primo. Gab, she's gone wild. Pati sa akin galit siya. Ang hirap pa namang paamuhin ni Avi. Shit, dinamay mo raw ko dito. Third person's POV. Meanwhile, habang naglalabas ang sumanalob si Aviana sa pinsan niya, sa kanyang asawa, tungkol sa kanyang nalaman kagabi, ay siya namang pagkausap ng malapit na kaibigan ni Athena sa kanya. Was it, Jasmine? Hindi makapaniwalang sambit ni Athena habang tinitingnan ang laman ng envelope na inabot sa kanya ng kanyang kaibigan. Don't be a fool, Athena. Bulalas ito at nagpatulong lamang sa luha ng mga mata ni Athena. Those are photos of Adriel and Rosanna taken from the other night in the tree house. Napailing lang si Athena at inabot pabalik kay Jasmine ang envelope. They are just talking. Jas, wala namang masama roon. Rosanna is my friend and Adriel is my loving husband. 11 years na kami mag-asawa and he's always being loyal to me and we have a son. Mahinang sambet ni Athena. Napaismid naman ang kaibigan nito sa kanya. Di niya akalaing sobra pa sa tanga si Athena because she's a total blind eye to see the truth that is already in front of her. He can always just support you, but he already cheats on you. That made loyalty far different from being faithful. Athena, alam mo yan. And do you think that he will stay with you because of baby Amiel? Well, sana naisip niya yan bago nakipagrelasyon sa iba. At hindi nakayanan ni Athena. She burst out crying her heart out. She's in total mess right now. Her mind is saying that it's just a casual talk of her friend and husband, but her heart is saying otherwise. That makes it heartbreaking for her. Napabuntong hininga si Jasmine bago nagsalita to make her best friend believe that something is really not right, na niloloko siya ng asawa niya. She's making her realize that not every long relationship lasts forever, and it's not an assurance that having a child, real or adopted, will save their marriage. Talking while your husband is half naked, and to also see that he even hug and kiss your dearest trusted friend, it's not just a casual talk, Athena. Dagdag pa nito.
Jasmine is really determined to create a big fire to make Athena burn in so much madness against her husband's trusted friend that it's why she's adding more fuel into it. Para nang mababaliw sa Athena sa mga naiisip at naririnig. She is gradually breaking into pieces but still cannot cope it up. Why are you doing this, Jas? Alam kong ayaw mo kay Rosana but she's a good... Nauutal ng tanong habang umiiling. Pero sarcastic ang natawa si Jasmine. Because you are my friend, Athena? And why do you think I would wo when I witness with my very own eyes that your husband is cheating on you? I would just sit back and relax and watch you be a stupid fool, trusting those people who are already hurting you? Wake up, Athena. You're better than this. Di napigil ang gigil sa boses si Jasmine. She's just being a good friend, yet she got the most difficult part in the story. Nagmumukha siyang kontrabida that will pull the trigger anytime for the deathbed of Athena's marriage. A villain that will destroy her friends happily ever after. Minsan nagtatanong siya sa Diyos kung bakit sa lahat ng makakakita ng bagay na yun siya pa talaga. Kung di lang siya sumama sa mga kasamahang nangyaring umikot sa gubat that night, di niya sana nasaksihan ang kasumpasampang pangyayari yun pero wala eh. Nakita niya, and she will do everything for her best friend's sake. And what would I do, Jas? Tanging na itanong na lang ni Athena sa kanya. Be the Athena Mondragon that I used to know. Love is patient. Love is kind. Does not envy, it does not boast. It is not proud, it is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But for Athena, it already failed. Everything she dreamed together with her husband falls into pieces.